ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Hindi na talaga makakaligtas si Rigor sa mabigat na kasalanang nagawa niya kay Santino. Kahit sabihin pang hindi sinasadya ang pagkakabaril, malinaw na buhay ang nawala at may kailangang managot sa batas. Ang pag-amin mismo ni Rigor kay Mando ang nagsilbing mitya upang hindi na siya makaiwas pa sa kanyang ginawa. Dahil sa pag-amin na ito, lalong naging malinaw ang katotohanan na hindi na mababago ng anumang pagsisisi ang sinapit ng kanyang sariling anak. Dahil sa matinding sakit, dito nalulutang ang katapangan ni Marites bilang isang ina. Hindi siya papayag na palampasin na lang ang ginawa ni Rigor kay Santino kahit paasawa niya ito. Desidido siyang ilaban ang kaso at siguraduhing mabubulok sa kulungan ang taong kumuha sa buhay ng kanyang anak. Para kay Marites, ang pagmamahal niya kay Santino ang magbibigay sa kanya ng lakas para harapin si Rigor at hingi ng hustisyang nararapat. Walang puwang ang awa sa puso ni Marites dahil mas matimbang ang kanyang tungkulin bilang ina kaysa bilang asawa. Gagawin niya ang lahat at hindi siya susuko hanggat hindi nakikita si Rigor na nagbabayad sa harap ng batas. Ang dating maunawain na asawa ay mapapalitan ng isang matapang na babaeng handang itulak ang sariling asawa sa rehas para lang maihain ang hustisya. Ang determinasyong ito ang magiging mitya ng tuluyang pagbagsak ni Rigor. Sa kabila ng katotohanang anak din ni Rigor si Santino ay wala na siyang magagawa dahil naganap na ang trahedya. Hindi na maibabalik ng kanyang mga luha ang buhay ni Santino at hindi na rin mabubura ang bakas ng kanyang pagkakamali. Dahil sa bigat ng ebidensya at sa mismong pag-amin niya, si Mando na mismo ang kikilos upang hulihin siya. Bilang isang alagad ng batas at saksi sa pag-amin, tungkulin ni Mando na pusasan si Rigor at dalhin ito sa kulungan. Ang huling yugto ng pagiging malaya ni Rigor ay magtatapos sa loob ng malamig na rehas ng presinto. Doon niya pagsisisihan ang lahat at doon siya magluluksa para sa anak na siya rin ang pumaslang. Wala nang magagawa ang kanyang pighati dahil kailangan niyang harapin ang hatol ng batas at ng kanyang sariling konsensya. Sa loob ng kulungan, ang tanging kasama lang ni Rigor ay ang alaala ng kanyang maling nagawa habang hinihintay ang hatol ng kanyang buhay. At yan ang aabangan natin. Bye!